Itong briefing ng NDRRMC mula mismo sa Camp Aguinaldo. Centers ay may kabuuang 23,867 families or 107,719 persons. At yung nasa labas naman ng mga evacuation centers ay may kabuuan na 70,736 families or 321,072 persons. Sa mga oras po na to, lahat po ng mga evacuees doon sa probinsya ng Quezon, Cavite, Rizal ay nakapagbalik na po sa kanilang mga bahay. Doon naman po sa mga insidente na ating nakalap sa mga report, nagkaroon po ng kabuuan na 637 na insidente na namonitor natin sa Regions 1, 2, 3, NCR at Cordillera at Administrative Region. Sa atin pong tala, ang kabuuan po ng mga baha na ating mga na-report sa atin ay umabot sa 635 or 635 pagbabaha na insidente. Ito po ay nasa lalawigan ng Pangasinan, Isabela, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Zambales at Benguet. Bulacan. Doon naman po sa mga ating mga casualties or mga nasawing palad at mga nasugatan, sa mga oras po na to, tayo ay nakapagtala na po officially ng 18 or 18 fatalities or namatay, 16 na nasugatan at isang nawawala pa. Ito po ay nanggaling sa Region 1, Region 2, Region 3, 4A, NCR at Cordillera Administrative Region. So, ang breakdown po nito, kung atin pong i-report, yung mga bago po na naitala natin na karagdagan mula nung kaninang umaga na ating ni-report, ay ito po yung mga nanggaling sa Pangasinan, na 2, ito po ay sa Bolinao may isa. Ang pangalan po ay si John Kirby Capena, isang taong gulang, lalaki. At sa mga Tarem, isa rin po, pangalang Mauro Nuerong, ito po ay 75 taong gulang, lalaki. Pareho po sila na tinamaan po ng mga parte ng puno na nabuwal. Ang isang nadagdag pa po sa ating talaan ay ang sa Cagayan, sa Peña Blanca, Cagayan, sa nangangalang Jason Kusipag. Ito po ay 21 taong gulang, lalaki, na ito po ay nakuryente ng isang naputol na kawad ng kuryente na live wire noong October 18. Meron din po isang nadagdag sa Zambales. Ito po ay sa Santa Cruz, Zambales, ang nangangalang Evangeline Mas, 56 na taong gulang, babae, at ito po ay namatay dahil nabagsakan ng konkreto sa ulo. Ang isa pa pong naidagdag ngayon ay doon sa Dinalungan, Aurora, sa nangangalang Armando de Leon, 26 na taong gulang. May nagkaroon ng iba't ibang sugat sa kanyang katawan dahil po sa mga nahuhulog na mga debris na o mga sanga ng kahoy at iba pang mga lumilipad na mga bagay. Ang isa po na naidagdag natin ay sa Benguet, sa Bugyas, Benguet, nangangalang Anorton Aniceto Jose. Ito po ay 26 na taong gulang, lalaki, at ito po ay inatake sa puso dahil po sa pagkalunod or mas nalunod po. Ang isa po na naidagdag sa ating talaan ay nanggaling sa Quezon City. Ito po ay si Ronel Adams Castillo. Ito po ay dati na ang naiulat na Ranel. Ngayon ang pangalan ay Ronel Castillo, 14 na taong gulang, lalaki. At ito po ay nasugatan din po dahil sa isang bumagsak na puno. Ang huli po na naidagdag ay itong sa Laguna, sa Mabitak, Laguna, ang sa nangangalang Nestor San Luis, 60 taong gulang, ito po ay nalunod. Doon naman po sa mga nasugatan, tayo po ay nagkaroon ng 16
na nasugatan na ating naitala. Ito ay nanggagaling po sa mga lugar sa Bolinao at Bayambang, Pangasinan. Ito ay mga nadagdag lang po ang ating babanggitin. Sa Isabela ay nanggagaling po sa mga bayan ng San Mateo, San Isidro, Cordon, Alicia, Kawayan at sa Gubay. At doon po sa Region 2 sa Nueva Vizcaya, sa nangangalang Danilo Corpus. Sa Nueva Ecija po, ito yung isang missing natin sa nangangalang Danila Corpus. Ito po ay nawawala nung yung kanilang sasakyan ay nahulog. So sa kasalukuyan pong pinaghahanap po itong ating kababayan natin. Doon po sa mga pagsuspindi ng klase, sa naulat natin na yung 24 na probinsya, 21 lungsod at isang 14 na munisipyo sa iba't ibang rehiyon. Sa araw po na to, yung probinsya ng Laguna at yung mga ilan nilang munisipalidad sa Zambales ay nagtuloy na po ng mga klase. Doon po sa sitwasyon ng ating mga dam, ito po inuulat po natin sa ating mga ulat dahil kasama po ito sa ating mga binabantayan pa dahil kahit palabas na po itong si Typhoon Lando, atin pa rin pong minomonitor at tuloy-tuloy na binabantayan yung mga dam dahil ang iba sa mga ito umabot na po sa punto na napupuno at kailangan magpalabas ng tubig. Meron pa rin pong iba na mga dam na nangangailangan pa rin po ng tubig. Babanggitin ko lang po, pwedeng ipakita yan. Can we show that? Sa Angat po, ipakita lang po natin para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Sa Angat, yung level niya po ngayon ay nasa 203.11 meters na kung saan para mapuno ito, dapat abot ng 210. So para sa Angat, nakakailanganin natin sa Metro Manila, naghahabol pa ng mga 7 metro. Yung Ipo po, may konting kailangan pa. Level is 99. The full capacity is, or the high water level is 101. La Mesa, ang hinahabol po rito na magkaroon ng high level water na 80.5 o 80 metro. Ang kasalukuyan po, ito ay merong 79.4. La Mesa Dam po yan. Ang Buklaw po, malapit na po sa level na 752. Current niya is 750. Ang Binga po, ang high level niya is 575. 573 ang current level niya. Ito po ay nabawasan dahil nga po sa mga pagdagdag na ulan para hindi pumuno at nag-release po. Sa San Roque Dam po, kung mapapansin po natin, 280 meters ang full level niya, ang high water level. Ang laman niya po ngayon is 284.31. Bibigyan po natin ng diin itong San Roque dahil may epekto po ito dahil na magpapakawala o nagpapakawala ng tubig. Ngayon, 4 na gates na po ang kailangan pakawalan para hindi po mapuno. Ngunit nagbibigay naman po tayo ng abiso sa ating mga kababayan along the Agno River kung saan napupunta yung mga pinapakawala mula sa San Roque Dam. Ang Pantabangan po, nangangailangan pa rin po ng mga 14 na metro dahil 202 yung kanyang laman at 216 ang kailangan. Ngunit kung maalala po natin, malaki na ho ang naidagdag sa Pantabangan Dam at kailangan naman to pagdating na ho ng tagtuyot. Magat po, nagme-maintain lang tayo ng high level. Paminsan-minsan kung kailangan magbukas, nagbubukas yung Magat at 2 gates usually binubukas. At atin naman pong binibigay alam sa ating mga kababayan. Kaliraya, almost full capacity. Ngayon doon po sa mga tulay at kalye na nasira, meron po tayong total na 88 road sections hanggang sa mga oras na to na hindi madaanan dahil sa pagbabaha o kaya landslides. At merong 25 tulay na ganun din po na hindi madaanan. Ito ay sa regions 1, 2, 3, 5, and Cordillera Administrative Region. Kung atin pong babanggitin, para sa ating kaalaman ng ating mga kababayan, babanggitin lang po natin yung mga bago. Doon po sa Region 1,
ito pong naapektuhan na area doon sa ating ng mga tulay, yung roads and bridges. Ito po, sa Nueva Vizcaya, nandun dyan yan pong sa Daang Maharlika. One lane lang po ang passable. Sa Daang Maharlika along Santa Fe. Hindi po madaanan as of 7 p.m. Kagabi. Yung pong sa poblasyon sa Lingsingan Road. Paki-flash na ho siguro para makita na ating mga kababayan. Sa poblasyon sa Lingsingan Road sa Ambagyo. Sa poblasyon Baclas Road sa Ambagyo rin. Ito lahat po sa Nueva Vizcaya. Makikita naman po natin. Sa poblasyon Labang, Nansyakan Road, sa Tiblak, Duli Road, sa Ambagyo pa rin, Bambang, Casibo, Solano Road. Dito po sa, next. Sa Pangasinan po, sa ngayon, ang makikita naman natin, yung mga pagbabago naman po, na yung ibang mga kalye ay pwede nang daanan. Yung dati nating naiulat na hindi madaanan, at ngayon ay madadaanan na. Kung makikita po natin dyan sa ating mga screen sa TV, yung kulay asul po, yan yung mga pagbabago. Yung mga dating hindi madaanan, nadadaanan na ngayon, nakikita naman sa remarks na passable. At yung dating mga bago na not passable, ito po yung mga kalye na bago na hindi madaanan. Anyway, para po doon sa ating mga kababayan na kailangan malaman to, ito naman pong ating mga reports ay atin pong nilalagay sa ulat, ating pinopost sa ating website. Doon naman po sa ating mga seaport, sa transportation po muna, yung sa kalupaan. Nitong October 19, 2015, ang ating pong LTFRB sa rekomendasyon po ng DOTC CAR, Cordillera, ay nagbigay ng abiso sa mga motorista at sa ating mga public utility vehicles at mga transportasyon na kumpanya sa Benguet Province at Baguio City na isuspende yung operations dahil sa malalakas na ulan at na hangin. Ito po'y kagabi. Sa ating mga seaports, sa ngayon po may kabuuan po tayo na 1,078 pasahero na stranded hanggang sa mga oras na to. Ito ay nasa mga 54 na vessels at 59 rolling cargos. Ang pagbabago-bago po rito ng mga figure natin dahil may mga seaports na wala na hong gale warning, ngunit may mga seaports din po na nagkakaroon ng gale warning, not necessarily as an effect of Lando, but other reasons na gaya ng mga paglakas ng hangin na epekto pa rin nitong si Lando. So, cost of damages po, yung mga nasira. Hanggang sa mga oras na to, tuloy-tuloy po yung pagkuha natin, pagkakalap natin ng mga report. Ngunit until this time, ang cost of damages po natin, lalo na sa agrikultura, ay umabot na po sa 5,304,636,605.37, ito total, both in agriculture and infrastructure in regions 1, 2, 3, 5, and CAR. Kung mapapansin po ninyo, malaki na tinalon mula kanina. Ito po ay dahil umpisa na pong pumapasok yung mga reports natin sa mga damages sa agrikultura. At makikita po ninyo yung laking pagbabago dahil sa color coding ng ating text ay nanggaling sa Region 3. Kung makita ninyo, ang infrastruktura ay 520,000 pa lamang, ngunit tuloy-tuloy pa po yung ating pagkalap ng informasyon dahil alaman naman natin na marami ho mga infrastrukturang nasira at yan po ine-estimate pa. Hindi pa po rito pinag-uusapan yung presyo ng mga private na mga properties gaya ng mga kabahayan. Sa damaged houses po, so far, itala pa lang natin sa mga report na binigay sa atin is 4,919 houses o mga bahay na na-damage. At ito pa yung nanggagaling mga reports pa lang so far from the provinces of La Union, Pangasinan, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Aurora,
Bulacan at Nueva Ecija. Kasama na rin po Tarlac, Zambales, Apayao, Benguet, Kalinga, and Mountain Province. Akin lang pong ibigyan diin na ito po ay rolling figures, magbabago po ito samantalang tuloy-tuloy na tayo ay kumakalap pa ng mga reports sa ating mga field offices at agencies. So, ang atin naman pong DSWD at ating mga ahensya ng gobyerno, dahil nandito na nga po tayo ngayon sa punto na nagbibigay na po ng mga relief assistance at na on the ground na rin po yung ating mga assistance, nag-uumpisa na po na dinad nating dagdagan yung mga local government unit requirements at nag-uumpisa na rin po tayong tumatanggap ng mga kailangang ayuda pa na ating dadalhin sa ating mga kababayan sa lugar. So yan po yung total so far na 8,128,965 yung mga nai-release pa lang na pamigay sa ating mga kababayan, both from LGUs, the DSWD, at yung hindi natin binibilang dito, yung mga iba pang gastusin ng mga kababayan natin. So far, yan lang po muna yung mga pagbabago sa ating developments. Ang way forward, bukas po ay magtutuloy-tuloy yung ating mga response operations. Kinakalap na po natin dito sa NDRRMC. At yan nga po ang press briefing na pinangunahan ni Undersecretary Alexander Pama ng NDRRMC.